Politika ang nakikitang dahilan ng isang eksperto sa muling pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa usapin ng pagpasok sa bansa ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, hindi naman kailangan na gumawa pa ng resolusyon ang Kamara para kausapin ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa imbestigasyon dahil kahit ang ICC ay kayang gawin ito. Una, hindi na tayo miyembro. Ba't ba tayo ang nag-i-insist na i-welcome pa sila? Di ba sinabi rin ng kasalukuyang presidente na maayos naman na ang ating judicial system. So hindi ko maintindihan kung ano ang punto ni Congressman Abante at nung Congressman Gutierrez. Ang tingin ko doon, politikang politika. Kasi pag binasa mo yung resolution, wala lang eh. Samantala, hindi imposible na tutuhanin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo nito sa 2025 at 2028 midterm at national elections. Una nang sinabi ng dating Pangulo na kung patatalsikin ang kaniyang anak na si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment ay mapipilitan siyang muling tumakbo bilang senador o pangalawang Pangulo. Mahirap isipin. Pero kung ang konteksto ng pinanggagalingan, yun nangyayari ngayon, posible. Kasi depende eh. Nasa kanila yung laro sa kabilang side. I-impeach mo anak ko o re-respetuhin nyo. Yun lang yun eh. At alam naman natin si President Duterte, pag naghayag, tinutotoo. Kaya yung iba, sa tingin ko, will be going back to their drawing boards and determining. Ayon kay Tiquia, malaki pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa publiko at marami pa rin sa mga Pilipino ang may tiwala sa dating Pangulo. Sa aming pahayag survey, si President Duterte parating nagna-number 1. Again, tinitingnan ng malaki ng taong bayan yung 80% approval rating niya nung nag-retire. Sa tingin ko malaki pa rin ang impluwensya. Hindi siya spend force, hindi siya laos rather. Ayon kay Tiquia, magkakaroon ng bagong politika kapag natuloy sa muling pagtakbo ang dating Pangulo dahil marami sa kanyang mga dating kaalyado ay lumipat na ng partido. Pero para kay Tiquia, maaga pa ang pagpasok ng politika. Anya, resolbahin muna ng pamahalaan ang mga pangunahing problemang kinakaharap ng ekonomiya ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.